Good day sa inyong lahat. Karugtong ito nung aking vlog na tungkol dito kay Chavit Singson. Kasi napakahaba nung kanyang press conference at marami siyang ikinuwento doon, marami siyang pinagsasabi doon na una ko namang ikinoment doon sa na yung first part ay kinoment ko doon sa una kong vlog, no? At ito nga yung part 2. Kasi ang hindi ko na-tackle doon, yung portion na kung saan magkakaroon daw ng isang one-time, big-time rally na kanyang i-organize. Pero, ang question kasi doon, siya ba talaga ang mag-organize? Kasi ang sinasabi niya, kukumbinsihin daw niya yung mga religious organization. At yung mga opposition, pati na din daw yung mga kabataan. So, ang tanong dito, paano ka makakapag-organize? Wala ka palang sariling taong i-deploy. Ibig sabihin, kukumbinsihin mo pa yung mga simbahan, kukumbinsihin mo yung opposition, at yung kabataan. Pero, nagkukumit ka na. Meron ka nang sinasabi na magkakaroon ng one-time, big-time rally. Wala ka pa nga palang na-organize. Wala pang nagkukumit sa'yo na sasama sila sa'yo, lalong-lalo na yung malalaking simbahan. Ano ba talaga ang ipinaglalaban mo para itong mga simbahan na to ay sumama sa yung nakaraang rally ng Iglesia ni Cristo, nakita naman natin nag-diminish na. Hindi na ganun kasigla, hindi na ganun karami ang sumama. Tapos ngayon, magsasabi ka na mag-o-organize ka ng one-time, big-time rally. Kaya nga ang tanong doon, sino ang sasama sa'yo? Etong si Chavit. Ikaw nga, Chavit Singson, sa totoo lang, wala kang kaapil-apil sa masa. Wala kang karisma. At ano ang pinaglalaban mo na para samahan ka ng mga grupo na to? Ang alam ko kasi sa'yo, puro personal lang ang dahilan. Meron kang personal na galit kay PBBM dahil hindi ka napagbigyan sa mga gusto mo. So ano ang pinaglalaban mo? Hindi naman po pwede na ang iba gumagawa ng mga ganyang mga malalaking rally dahil sa paniniwala at sa kanilang ideology. Pero ikaw, gusto mong dalhin ang mga tao diyan sa rallying na diyan sa sinasabi mong one time big time rally, pero ang dahilan lang personal mo. Yung personal mong galit kay PBBM, yung personal dahil hindi ka napagbigyan. So ano yung sinasabi mong magkakaroon ng one-time, big-time rally, nagko-commit ka na wala ka pa palang kausap kahit isa rito sa mga binanggit mo. Wala ka pang naumpisahang negosasyon, wala ka pang naumpisahang organization na nag-commit sa'yo. Kaya tuloy ang kantyaw sa'yo, Sabit Singson. Ang iba naman, Sabit Sipon. At sinasabi ng iba, nag-uulyanin ka na. Bakit naman kasi magko-commit ka ng ganyan, personal naman ang dahilan. Ang sinasabi mo, kaya ka na galit, kaya gusto mo magkaroon ng malaking rally dahil itong si PBBM at itong si Romualdez ang mga leader ng flood control projects anomalies. Ang problema, wala kang inilabas na ebidensya. Nung nag-press conference ka, nag-project sa wall, nagkaroon ka ng PowerPoint presentation, pero wala ka namang pinakitang ebidensya. Ang suggestion ko nga para may dating sana kasi sabi nga may pasabog ka raw. Kung maganda-ganda sana, kung ikaw ay nagkaroon ng mga dokumento na ipinamigay doon sa mga nag-attend na mga reporters. Pero wala Sana nag-project ka, blow up mo yung mga ebidensya mo para makita ng taong bayan. Pero wala nga lumabas na ganon. Kaya itong sinasabing mong one-time, big-time rally, lumalabas talaga mga personal mo lang na dahilan, mga personal mong galit kay PBBM at kay Romualdez. Ngayon sinasabi mo na siguradong-sigurado ka, hindi magtatagal, bababa itong si PBBM. Ano yung sinasabi mo na yan? Alam naman natin na kung hindi kudita, impeachment. So alin dyan sa dalawa? Ang pababain mo ang presidente through impeachment or
sa kudeta. So ibig sabihin ba, since ang militar naman ay siguradong hindi maniniwala sa iyo. Unang-una, taong bayan nga, I don't think maniniwala sa iyo. Yung religious groups, religious organization, I don't think maniniwala sa iyo, sasama sa iyo. Yung mga opposition, siguro merong ibang sasama sa iyo diyan. Yung mga kabataan ay malabo. Kasi nga wala kang ideology, wala kang ipinaglalaban na talagang para sa bayan. Ang ipinaglalaban mo, puro personal na dahilan. Bukod doon sa personal na dahilan ang pinaglalaban mo, wala kang kaapil-apil sa taong bayan. Kasi marami nagsasabi na questionable din yung pagkatao mo. Questionable din yung pagiging mayaman mo. Marami nagsasabi niyan. Kini-question yung mga naging posisyon mo sa gobyerno na kung saan daw nagpayaman ka din. Yun ang mga naririnig ko doon sa mga komento at doon sa mga nakakakilala sa iyo. So ang isa bang dahilan dito kaya nagkakanda kumahog ka na para mapababa itong si PBBM ay dahil meron nag-file sa iyo ng plunder at ng malversation of funds. Kasi ang alam ko, meron ka diyang kababayan sa Ilocos Sur na nag-file ng demanda sa ombudsman diyan sa mga dumaan daw na pera sa iyo. Narinig ko yan, yung isang babae na umiiyak, na sinasabi na magpa-file nga daw siya ng demanda sa ombudsman. Kaya ba gustong-gusto mo na magkaroon ng bagong gobyerno? Gusto mo ring mapalitan itong si Ombudsman Boying Rimulya dahil gumagawa ng trabaho niya. Ginagawa ng tama yung trabaho niya kaya gusto mong mawala itong si Ombudsman Boying Rimulya dahil nga may nag-file na ng kaso. Siguro hindi lang agad-agad maharap yan dahil sa dami ng mga pumapasok na kaso dyan sa Ombudsman. Pero later on, pag yan ay nagkaroon na ng preliminary investigation, mukhang sabi nga ni Yorme Isko mukhang mahuhuyo ka rin. Mukhang mapupunta ka sa oblo. Pag itong nagkaso sa'yo or yung kaso na i-file sa'yo, nag-prosper, nag-progress, at napatunayan na merong prima facie evidence at merong certainty of conviction, ang kasunod na niyan, dadamputin ka. Kaya ka siguro nagmamadali ng ganito. Ganun ba, Mr. Chavit Singson? Yun ba ang pinagmamadali mo? Kaya gusto mo na mawala na si PBBM sa Malacanang? Gusto mo mapalitan na si Boying Rimulya? Dahil nga sa mga personal na dahilan. Kaya ako naniniwala na talagang personal ang dahilan. Unang-una, ang dami mong kwenento doon sa press conference mo. Ang dami mong pinagsasabi, ang dami mong accusations tungkol kay PBBM. Pero, ang sinabi mo doon na nakakapagtaka, gusto mong pumunta sa Malacanang mag-isa para makipagdebate kay PBBM. Wow! Mr. Chavit, yung nga pagsasalita mo, hindi mo pa perfect na wala kang kadebate. Yung pagsasalita mo, hindi nga maayos. Yung mga tirada mo, walang laman. Makikipagdebate ka pa kay PBBM? Nakakatawa naman yan. Kaya naniniwala ako, kaya mo sinasabing gusto mong pumunta sa Malacanang mag-isa at makipagdebate, ang gusto mo dyan, kausapin ka talaga ni PBBM. Ang gusto mo, harapin ka ni PBBM. Kaya ka gumagawa ng ganitong aksyon, kaya gumagawa ka ng mga pananakot, kaya gumagawa ka ng sinasabi mo magkakaroon ng one-time, big-time rally, kaya mo sinasabihan na siguradong bababa itong si PBBM sa pwesto niya, tapos sasabihin mo pupunta ka mag-isa sa Malacanang, ibig sabihin yan, gusto mo kausapin ka ni PBBM. Yan ang gusto mo mangyari. Meron ka talagang ini-negotiate kay PBBM na hindi ka iniintindi, hindi ka na pinapakinggan. Most likely, ayaw ka na talagang kausapin ni PBBM dahil ang dami mong hinihingi.
Baka ganon ang dahilan. Ang dami mong request sa Malacanang na hindi ka na pinagbibigyan dahil nga inaayos na nga ni PBBM itong gobyerno. Hihirit ka pa. So, yun ang konklusyon ko rito sa mga hirit mo, dito sa mga pananakot mo sa gobyerno. Itong gusto mong pumuntang mag-isa sa Malacanang, ang dahilan mo makikipagdebate, hindi totoo yan. Ang gusto mo, makipag-usap kay PBBM. Gusto mo, bigyan ka ng time ni PBBM para kausapin ka dahil doon sa mga hirit mo. yung Metro Walk, nawala na rin sa'yo. Turn over mo na sa government. Di ba? Isa ba yan sa mga dahilan? Tatanong ako. Pero ang alam ko, marami kang hirit kay PBBM na hindi ka na pinagbigyan. Kaya, ganito ang mga pinaggagawa mo. So, walang laman, mga kapatid, mga kababayan. Itong sinasabi niyang one-time, big-time rally, yung sinasabi niyang kukumbinsin niya yung mga religious groups, yung sinasabi niyang kakausapin niya yung opposition, yung sinasabi niyang sasabihan niyang mag-join ang mga kabataan. Lahat yan, wala kang makukuha. Baka ilang taong opposition pumatol sa'yo. Pero, mga congressmen, magmamasid kami. Babantayan namin kayo. Dahil baka ang iniisip nitong si Chavit Singson ay tatrabahuin yung impeachment case against PBBM at gamitin ang kanyang pera diyan sa Kongreso. Hindi kami magpapabaya dahil alam namin kung sino-sino yung mga taong may prinsipyo. Titingnan namin yung mga taong vulnerable pag pera na ang pinag-uusapan. Babantayan po namin yan. At mag-iingay kami dito sa social media. Wala pong laman itong mga pinaggagawa ni Chavit Singson, kaya alam namin walang patutunguhan ito. Pero magmamasid po ang taong bayan. Hanggang dito lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo, pilitin nating masagot ang inyong mga komento. Pakishare na rin po sa ating mga kakilala, mga kaibigan itong ating video, nang sa ganon lumawak ang ating reach, ang ating mga audience, at lumaki ang ating munting channel. Thank you so much mga kapatid, mga kabayan. At ladies and gentlemen, magkita tayo muli.